Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito yung sinasabi natin, bilang sagot po sa sinasabi natin, itong sabi ni anong tawag dito? Ni Harry Mantika Roque. Ngayon, sabi, nakialam daw si President Duterte muli sa speakership, liderato ng Kamara, bilang head ng ruling party. Yan ang sabi ng partido, dahil sa partido, mga kaibigan. Di ba sinasabi natin nga na bakit kayo nakikialam dyan? Di ba? May sariling yan May sariling proseso yan Pinakialaman ninyo. Di ba? Term sharing, tawag mo ron? But that's really not a function of the president per se. Sabi rin, he did it as party head, mga kaibigan. Hindi ba maliwanag yun? Palusot itong sinasabi ni Mantika Roque. I myself, sabi niya, am surprised why there has not been any pronouncement from Congress. It would be awkward if the announcement on the leadership of House would come from the palace. Nagulat din daw siya. Bakit hindi Kongreso ang gumawa ng pahayag tungkol dyan? Mga kaibigan, it would be awkward if the announcement, there was an agreement that Speaker Cayetano will do the announcement. Dapat daw nag-announce si Cayetano, mga kaibigan. Pero ito sabi nga sa inyo hindi dapat pinakikialaman ng presidente. Di ba? In the same manner na hindi rin sila pwedeng pakialaman kung anong proseso meron ang katunayan nga, itong Congress, mas makapangyarihan pa yan kaysa sa executive kung tutusin ninyo. Bakit? Sila nakakapag-imbestiga Di ba? Sila hindi pwedeng imbestigahan dahil sa kanilang parliamentary immunity. Di ba? Pero sila nakakapag-imbestiga sa executive. Yun yung gumagana dapat na check and balance. Di ba? Katulad halimbawa sa Amerika. Kahit ano pa ang political decision ng presidente, executive yan Halimbawa, katulad nung nangyari kay Marcos, di ba? Kaibigan niya si Reagan, Republican yun. Napatalsik si Marcos, di ba? Bakit? Ito tingnan ninyo, executive pa mismo. Lalo sa panahon natin ngayon. Pwede tayong pakialaman Maraming nilalabag dito, lalo na yung isinasapanganib na ang hindi lang ang seguridad ng Pilipinas, kundi buong mundo ang ikino-compromise dahil sa ginagawang pakikipag-lips to lips ng Administrasyon Duterte sa mga incheck. Sipin mo, makipag-lips to lips ka sa incheck. Tulo laway. Mga kaibigan. Tawa ng tawa ito. Dito ka lang, huwag ka lalayo. At mas gusto ko nandiyan ka para na rin narito si Atong May. Sabi ni Cayetano naman, because of this, the President, ano sabi niya?
si Velasco raw, tinanggihan yung pakiusap ni Presidente na maiusog yung term sharing hanggang Disyembre. Hindi naman yun eh. Bakit ka bakit mo babaguhin yung kasunduan? Yun lang eh. At lumabas ang katotohanan, di ba? Kung tutusin nyo, kinudete. Pagka sinabi nyong walang kinalaman si Presidente, doon sa ginawa kanina ng mga congressman, ano labas niya? Di ba parang pindeho labas nun? Para kang pinindeho ng mga tao mo. Para kang hindi pinakikinggan, binabaliwala ka. Pero hindi ganun ang nangyari. Dahil alam natin at alam ng publiko yan, hindi mo papayagan gawin sa'yo yun. Di ba? Mga kaibigan, yung hindi gagalang ang usapan. Balibay, nandun ka, kaharap ka. Mga kaibigan, hindi raw yung tinanggihan daw ni yung pakiusap na mausog sa 20 hanggang December. Mga kaibigan, para lang daw, sabi raw ni Presidente, para sa budget. Abay, may mababago ba ron sa budget? Kung magpapalit ng liderato sa Kamara, yun din yun eh. Rubber stamp din yun eh. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi ginawa ni Lord Velasco yung sinasabi natin ngayon na dapat niyang ginawa. Ano yun? Yung dapat ginawa niya, bago pa lang dumating yung gulo na yan, nagsalita siya. Diba? Dahil malapit na eh. September 30, ngayong araw na ito katapusan eh. Ng termino eh. Hindi naman kailangan mag-resign eh. As speaker. Because, from the very start, alam natin ang term expiry hanggang September 30, alinsunod na rin sa napagkasunduan. Di ba? Mga kaibigan. Ano yung pagre-resign mo ron? Ang nagre-resign kung wala pa yung pecha nung nag-resign ka na. Di ba? Yun ang magre-resign. Ano resignation doon? Mga gago itong congressman, naglokohan. Niloko yung sarili. May mga second demotion pa si Defensor, mga kaibigan, si Himod Tumbong, hilig sa kwarta niyan di ba? Mga kaibigan, tawa ng tawa ito. Ngayon, eto pala, sabi ni Cayetano, hinahamon ko niya si Velasco na patunayan, imbestigahan yung pisgok. Itong pisgok-ugok, dito sila kumawat ng ng para sa kaldero, di ba? Put me in jail if you find anomalies. Yan. Ilagay mo ko sa kulungan na niya. Ikulong mo ko kung makakakita ka ng anomalya. Bakit niya hinamon? Sabi pa ni Cayetano, magre-resign daw siya. O kaya pwede siyang ikulong ni Velasco. Mga mga kunyari ito parang si Presidente, di ba na, gusto ko na nga mag-resign Ba't mo pa sasabihin yun kung hindi mo naman pala gagawin? Di ba? Ano yan, bata? Dapat sinabi mo, mag-resign na ako. Hindi balak ko na nga mag-resign. Balak lang pala, ba't mo sasabihin pa? Di ba? Ano kabuluhan nun? Ito, ganun yung style ni Cayetano. Cayetano, he will resign. Magre-resign daw siya. Or, Velasco can put him in jail. Kung pwede rin siyang ikulong ni Velasco. Paano kayo kukulong ni Velasco? Hindi naman siya pulis. Di ba? Gawin mo muna siyang pulis.
Tapos umaming ka, kriminal ka. Ha? Nangurakot ka rin sa ASEAN. O, di kukulong ka ngayon ni Velasco dahil pulis na siya. Di ba ganun yun? Paano? Hindi totoo di ba? Kung mapatutunayan daw na nagkaroon ng anomalya sa private foundation na naatasang humawak noong pong ASEAN. Mga kaibigan, sabi ni Cayetano, natawa nga ako sa sinabi ni Congressman Velasco. Sabi niya, siguro ito yung kaharap nila si Digong nyo. Sabi raw ni Velasco, Mr. President, gusto ko nga paimbestigahan yung Pisgok sabi naman, sumabat kaagad si Cayetano. Ganyan si Cayetano, di ba? Sabi ko po, Mr. President, paimbestigahan niyo po dahil wala po kayong makikita. Sabi ni Cayetano yun. Wala raw makikita. Paano makikita Tinago niya na yung pera. Sana hanapin yung pera. Mga kaibigan, talagang luko-luko itong mga taong ito. At ngayon pa lang, yan, hinahamon ko si Congressman Velasco, paimbestigahan mo. Pag may nakita kang anomalya, hindi lang ako magre-resign. Ikulong mo ako. Paano alam niya hindi pwede yun? Hindi mangyayari yun Mga kaibigan, bakit si Velasco magkukulong sa'yo? Hindi naman siya pulis, hindi man siya husgado, di ba? Tsaka may proseso yun lalo pa ngayon kung ang proseso sa ombudsman mo dadalhin. Alam mo, walang mangyayari, kaya alam mong hindi mangyayari yun, kaya mo sinasabi, di ba? Ngayon, sabihin mo yan, pag iba na administrasyon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Pero ako hanggang ngayon nagtataka ako. Bakit kaya sa administrasyong ito ang daming bakla? Ano masasabi ni dyan? Ni Bad Eli Cuyucot Soriano. Ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung ginang makikita? Hindi pala yan. Asan ba yung isa? Ito Ayun. Ano masasabi ni Soriano? Bakit maraming bakla sa administrasyon ni Digong nyo? Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Alang nga talaga ito, si Soriano. Buti pa ito, maamin Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Tinatanong din kaya ni Matit yan sa sarili niya. Mga kaibigan, Kita nyo sa akin sa harap ng camera, yung ginang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago, tanga, inutil, tarantado! Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla Ay, my God! Ay, my God! Ay, my God! Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla Ay, my God! Ay, my God! Ay, my God! Di pala reliyon yung kay Soriano association pala ng LGBT.
Mga kaibigan, oh. Sipin ninyo yan, oh. Ito, sabi niya, oh. Ano ba sabi? Asan yun? Asan ba yun? Wala na naman eh. Ito na lang. Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Hindi, natatawa lang ako dyan, ha. Ito, Manila Bay, ang sabi ho, ng marine scientist, yan daw overlaying a small portion, yung maliit na bahagi ng Manila Bay, yung pagtatambak dyan, with crushed dolomite rocks, is inexpensive. Yung pagtatambak ng dinurog na dolomite rocks, mahal. At temporary effort that will not help solve the base, the Manila Bay's environmental problems. Mahal na at temporary yung pagsisikap na yan na hindi naman makalulutas sa problema pangkalikasan ng Manila Bay. Ayon po ito sa University of the Philippines Marine Science Institute. Ibig sabihin yan po'y scientist. Dolomite grains were laid as ginastusan po ito para daw sa beach nourishment project ng 389 million. There are no shortcuts, sabi ho ng mga scientists, to a cleaner environment. Di mo pwedeng madaliin, di ba? O i-shortcut para maging malinis ang kalikasan. The use of crushed dolomite sand, ang paggamit anya ng dinurog na dolomite, will not help solve the environmental problems of Manila Bay. Hindi makalulutas sa problemang pangkalikasan ng Manila Bay. At most, it is a beautification effort that is costly and temporary. Iyan anya pagpapaganda yan, pero napakamahal at pansamantala lang. Mga kaibigan, yun ang sabi. Ito, pinaliwanag nila na, ang sabi ho, dolomite sand grains, ginawang buhangin na dolomite, will erode, guguho, given the hydrodynamic conditions. Yung pabago-bagong kondisyon in coastal Metro Manila during storms, sa panahon ng bagyo o kapag may bagyo. Even the breakwater, kahit daw yung breakwater of the Baywalk area. Yung breakwater, di ba yung mga bato na nakaharang dyan sa dagat? Elevated seas and larger waves during storms, yun daw matataas na alon sa panahon ng kapag may bagyo, can penetrate and pound the Baywalk area. Ano rin yan papasukin din yan
yung Baywalk area, yung mismong nilalakaran ng tao. Yung karsada na mismo yun. Yun sabi, lalabas din yung tubig. Hence, sa makatwid, continuously replacing the sand. Kung patuloy na papalitan yung dolomite sand, magiging mahal, will be expensive and will not contribute at wala itong maitutulong para improving water quality in the bay. Para ma-improve yung kalidad ng tubig sa Manila Bay. Ibig sabihin, hindi lilinis. Kasi yun ang mandate nila, di ba? Linisin, continuously yun. Yun ay alinsunod sa writ of kalikasan sa ilalim ng mandamos na iginawad ng Korte Suprema na inaatasan ang ilang ahensya ng pamahalaan na in charge, bilang in charge na magsagawa niyan, yung clean up, continuous clean up and rehabilitation ng Manila Bay. Ito, scientist itong mga nagsasalitang ito sa UP, mga kaibigan. Sila yung talagang may pag-aaral. Kahit ang doktor, mga kaibigan, pag itong mga scientist ang nagsalita, hindi yan pwedeng kontrahin ng mga doktor. Katulad ni Berhere, na una bumanat, pagka kinabukasan, binawi ang sinabi, mga kaibigan. Hindi pwede yun sa scientist. Bakit? Ibig sabihin, napag-aralan nila talaga yan. Kaya nga sila tinatawag na scientist. Ito na sa DNR, scientist ito. Sinasayang yung pera. Di ba? Environmentally damaging. Ano ito makakasira sa kalikasan, mga kaibigan. Ang sabi ng DNR, hindi. Ano yan makakatulong yan para mawala yung acidity ng water sa Manila Bay. DNR nagsasabi. Pero itong UP, ito nga ang grupo ng mga scientists, kanilang pinaliwanag na such augmentation in the carbonate ion budget from dolomite addition is not a solution. Hindi raw po yun ang solusyon to the potential acidification happening in Manila Bay. Doon sa pagiging acidification na nangyayari sa Manila Bay. Because ocean acidification occurs on a much larger scale. Yan daw pag litaw ng acidification sa karagatan, lumilitaw yan sa mas malawak na mas larger yung scale. Sabi pa nila na yung beach nourishment project na ginawa diyan sa Manila Bay will be environmentally damaging in the long run. Mga kaibigan, katapus-tapusan, mawawasak lang lalo ang ating kalikasan dyan. These outcomes endanger the biodiversity of the area. The polluted waters discharging to Manila Bay. Ito yung sinasabi natin, di ba? So, ang kailangan talaga para matupad yung sinasabi sa writ of kalikasan sa iginawad na mandamos ng Korte Suprema
Ang kailangan mo yung mga water treatment facilities. Lahat ng nagbubuga ng dumi dyan, dapat yan, bago dumating sa Manila Bay, ay nalilinis na dun sa pamamagitan ng water treatment facilities. Yun ang dapat na gawin dyan. Hindi tambakan ng dolomite dahil yung dolomite, ayon sa pag-aaral, ay walang, walang kabuluhan kumpara dun sa sinasabi nila dahil ito'y panganib sa kalusugan at sa environment natin. Ngayon, mga kaibigan, wala Talagang nakaw ito Kita nyo ito, natatakba na ngayon. Dahil siya ginawa, hindi mo alam kung yung ginawa sa kamera Sabi ko nga sa inyo dito pag may nabulgar, na anomalya, lalabas bagong issue. Makakalimutan na yon. Yun yung sinasabi na ang mga Pilipino ay may sakit. Ano yung sakit ng mga Pilipino? Yung madaling makalimot at saka maigsi ang pantanda. Lilipas lang ang ilang buwan ito Baliwala na sa mga Pilipino kung magkano ninakaw dito, mga kaibigan Diyan sa Manila Bay na yan. Di ba ganyan na nangyayari. Pero ito si Isko Moreno, may sinabi dyan Ano sabi ni Yorme Isko? Teka, nahanap ko nung isang araw pa yata sinabi ito ni Yorme, mga kaibigan. Ito sabi, hindi na kailangang pumunta sa Copacabana Beach in Brazil. There is Brazil in Manila. Bateka, ang alam ko, kung ang tinutukoy ni Yorme Brazil, nasa Maynila, hindi totoo yun. Diba? Ang totoo, si Sorianing nasa Brazil. Yun totoo yun. Diba? Pero yung Brazil, sasabihin mo, nasa Maynila, dahil sa tinambakan yung kakaprasong area sa Manila Bay, napunta na yung Brazil sa Maynila. Mga kaibigan, ang totoo niyan, si Eling Cuyucot Soriano nagtatago sa Brazil. Yun ang totoo, dapat yun ang sinabi mo. Diba? Para good ka pakikuan. Teka muna, baka mabanggit ko ibig ko sabihin, ang sabi niya, hindi ka na kailangan pumunta sa Copacabana. Hindi mo ba alam, Yorme, na mali ang sinasabi mo? Bakit? Hindi Copacabana yun. Copacabana. Copacabana. Hindi Copacabana. Ganyan-ganyan yung tarantadong waiter na barkada namin nung araw sa karaoke bar Meron nag-request loko-loko nagpunta raw sa gilid namin, kakanta raw siya ng Sabi, tarantadong yun nagalit sa akin Sabi ko, bakit? Nagre-request. Copacabana raw. Ayaw niyang ipano. Sabi niya, wala kaming Copacabana Meron kami Cubacubana. Kasi nagre-request Cuba. Tarantadong waiter yun mga kaibigan sabi naman ni Isko, Copacabana. Hindi Copacabana yun. Isko, Copacabana. Gusto mo kantahin ko? Copacabana. Natuto ka ngayon. Susunod, sasabihin na ni Isko yan, Copacabana. Ito'y matagal na niya sinabi ito Nakakalimutan ko lang mabanggit Meron na siguro 2 linggo ito o 3 linggo niya sinabi itong hindi na kailangang pumunta sa
Copacabana Beach in Brazil. Oh. Ang tamang tamang pagbasa at pagbigkas doon, Copacabana. Understand? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nawawala dito yung yung nung minsan nabanggit natin, alam nyo may problema tayo ngayon sa bigas, nagsisimula na. Diba sinabi ko sa inyo yan, baka December or early next year, magkakahirapan na tayo sa bigas. May pagkakataon na naman na walang hiyain tayo ng kartel na pinayagang mag-import ng bigas dito sa Pilipinas. Yung mga smuggler. Si Eric Yap ba nagpaparating pa rin ng bigas? Mga kaibigan. Kasi po, ang mga magsasaka natin ngayon, dumadaing na sa napakababa na ng na binibili sa kanila, binebenta na nila yung kanilang bigas sa napakababang halaga na. Yung palay pa lang, mga kaibigan. Ngayon, eto sinabi ko na sa inyo yung food security natin dahil tayo'y nakasalalay sa importation ng bigas. Pero nakita ninyo ang Indonesia ngayon. Indonesia. Kung gaano kalaki yung Singapore. Yung Singapore yung buong Singapore. Alam ba ninyo na 10 doble ng laki ng Singapore ang inilalaan ngayon ng Indonesia para sa pagtatanim, natataniman ng gobyerno, mga kaibigan. Bakit nila gagawin ito? Para sa kanilang food security. Ito sinasabi natin bago pa lang magkaroon ng pandemya, mga kaibigan. Sapagkat vulnerable tayong mga Pilipino sa tiyan ng mga walang yang smuggler at mga kartel ng bigas. Tiyak na pagka nawala na ang mga magsasaka, hindi na nakapagtanim na naman, patay na tayo, mga kaibigan. Yan lang ang inaasahan natin. Hindi pa nga sapat, sapagkat ang idinadahi ngayon ng ating mga magsasaka, mga nagtatanim ng ating bigas, mga kaibigan, yung ginawang rice tarification law. Lumalabas na mas malaki ang buwis na sinisingil sa mga magsasaka natin na nagbebenta ng kanilang palay. At bagsak ang presyo. Samantalang yung mga nagpapasok ng bigas dito, mga kaibigan, libre. Ang ano niyan, ang tax niyan, dahil pinayagan na ng gobyerno yan mga kaibigan. So, pagka ang mga bansa na ating pinagkukunan ng pagkain, hindi lang naman bigas maging ibang mga agricultural products ay idinidepende ng kasalukuyang administrasyon sa importation. Lalo na yan China, di ba? Pagka nakakita kayo sa palengke ng mga hindi karaniwan ang laki ng mga sibuyas, China yun.
Di ba? Mga munggo, carrots, malalaki carrots, China yan. Mahaba, malalaki, China yan. Hindi atin yan. Wala nang seguridad ang sarili nating bansa para makain ng mga mamamayang Pilipino. Pahirap na pahirap ang buhay, mga kaibigan. Nakita ninyo yung Indonesia ngayon, no? Ito, hindi pa nila ginagawa ito. Sinasabi na natin yan, di ba? Na yung food security dapat pagtuunan ng gobyerno. Pero wala eh. Walang ginagawa. Oh, isipin mo yung presidente natin nag-aantay lang ng bakuna. Kung kailan maiimbento. At wala na siyang ginagawa bukod doon. Kundi ang gawin niya lang maghintay. Ha? Siguro paborito nito yung kantang ano eh. Basta't maghintay ka lamang. Mga kaibigan, oh, magbasa-basa muna tayo. Meron ba tayong ano rito? Wala may birthday ngayon, ha? Kala ko ba araw-araw may birthday? Eto, batiin ko muna mga katropa natin, ha? Arlene Tañedo Barrias tsaka Simon Barrias sa Amsterdam. Kabisado na nito. Ikaw na kaya magsalta rito. Sa Italy, sino? Buenos Dias, Joel Diaz. Tsaka Carolina Luge. Alam na alam dito. Sa Tokyo, Japan, Jorge Beichong. Alam, mga kaibigan. Sino pa? Si Rosita DC, si Susana de los Santos, sa Guam, yung dating lead singer ng dating bandang Abracadabra, sa Guam, si Jung Gases, at saka yung kaibigan din natin, si Walden Kihan Berry, thank you very much. Walden Kihamberry at saka kanyang pamilya, mga musician din yan. Sino pa? Si Ka Ani Flormata Saludes, tsaka si Ka Enyang Mina, si Ka Maita Basilio, si Jundi Valencia, singer-actor yan. Sino pa? Si Raul Villanada, at si Andres Bonifacio ng Michigan, si Yula Sotelo na nakauwi na pala, si Carmela Torres Balcos, tsaka si Carol Torres Brihiño, Sergio Herolaga, David Ken Botor Puga, Sierra Charlie de Guzman, Junior Dal, Rosario Zapa ng Bacoor, Hani Liwanag, Gab Alejandro, si Hector Ponasier na kaibigan natin sa New York, si Alberto Puno, Manny Loyola, Reggie Marquez, Nante Llanes, si Eric Partosa, si Paul Punsal, Zitaku Ador Russell, Maria Dolores Santos, Dennis Martinez, Hil Santos ng Bulacan, Los Unidos Juventeus ng Montreal, Canada, Pedro Pinduco, Amir Nabiola Akim, Grace Padilla de los Reyes, tsaka si Maristela Padilla, binabati ko. Yun nga palang ano natin, para sa mga entertainers na nawala ng hanap buhay, working entertainers ang tinutukoy natin, musicians, working musicians, entertainers yan. Pinasasalamatan natin yung mga patuloy na nagpapadala. Yan, mababasa ho ninyo. Marami tayong susunod na project pala dyan, pinaalam sa atin ng grupong Lapid Fire mismo na ngayon nag-iipon na ng mga kung ano-anong pagkain
ha, na pwedeng maipamahagi sa atin ding mga musicians bago magpasko. Baka next month po ito, November. Kasi October na tayo, di ba? Mga kaibigan, siguro November natin, maipamamahagi natin yan, konting groceries, pero galing sa abroad po ito. Ngayon, yung mga nandito, pwede kayo magdagdag, di ba? Ng kung ano-anong goods na atin pong ma-share sa mga musician na talagang dapa. Sapagkat alam nyo, wala namang nagbubukas na bar. At matatagalan, lalo na ngayon, in-extend hanggang October 30, di ba? Naku, naloko na. GCQ tayo, di ba? Hanggang October 30 or 31. Mga kaibigan, hanggang katapusan ng yung buong October yun. So, hindi mo pa alam kung sa November, ano na naman ang sitwasyon. Dahil hindi naman nababawasan ang nagkakasakit ng COVID. Paano nga? Wala namang ginagawang solusyon ang gobyerno. May suspecha pa nga yung mga hinduropot na pinagkagastahan ng gobyernong mga PPE. Kontaminado yata ng ng COVID. Kaya, hindi maapula, iyang pagdami ng kaso dito po sa ating bansa. Ngayon, walang tumulong sa mga, kahit kayo, alam niyo yan, di ba? Wala kayo nabalitaan. Hawawa naman yung ating, matulungan natin ng 100 hanggang 150 entertainer na dislocate. Malaking bagay po yun. Ay malaking pasalamat sa itaas yun kung magagawa natin yun. Sapagkat sa dinami-dami ng politiko, lahat nagtatago. Kung talaga mga tunay yan, na naglilingkod, yung mga wala sa pwesto, wag na yung nasa pwesto, mga swapang na lahat yan talaga Yung mga wala na lang sa pwesto, kung talagang totohanan, sincere sila, alam mo, ayoko na magbanggit na lang ng pangalan ng mga politiko Ang inatupag kaso niya, mga kaibigan sa Comelec. Asan kayo sa panahon ng pandemya? Di ba? Ang daming dumadaing na entertainers, nagpo-post sila ng mga panawagan. Walang pumapansin. Kayo naman mga entertainers na interesadong mapabilang sa matutulungan natin ng konti lang ito. Mag-text kayo. O mag-text kayo dun sa numero, ayan, sa mga ano yung numero? Yung kanina, di ba? Na binanggit natin, yung numero natin, 0915-7070-625. Wala yata yung numero dun yan, nandyan. Ngayon, i-text lang ninyo, pangalan ninyo, at telephone number. At sabihin din niyo kung ano kayong musician. Ang priority po natin, senior citizen na musician na nawala ng hanap buhay. Ngayon, iniipon na ho natin, marami na hong tayong mga kababayang tumugon sa ating panawagan. At sana po mapaabot natin ito sa 100 pataas, para mas marami tayong mabahaginan ng konting biyaya, mga kaibigan. Tigwa 1,000 ang ibibigay po natin. Yan para sa cash, pero sa November, ayon dun sa nakarating sa ating, ipinarating sa ating balita, kasalukuyan ng inihahanda yung mga goods na ipadadala sa atin manggagaling sa abroad. Baka by October ay makarating dito, at November natin siguro po maipapamahagi sa ating mga working entertainers.
So, tuloy lang ho. At andyan din yung address ng mga gusto pa hong makabahagi sa ating gagawing pagtulong. Maraming salamat po sa inyo. Si Rudy Ompong Espano. Si Danilo M. Dichoso Jr. Hubert Ivan Pang. Teka, tingnan natin itong mga message dito. Ang dami pala. Si Nelson Beblañas ng Doha, Qatar pala ito. Meron pala siyang... Teka. Sige, ite-text na lang kita, Nelson, kung pwede, doon ka sa messenger, Nelson. Sa messenger, para may sasabihin ako sa iyo, eh. Ano ito? Junior Dal. Ayan, si Victoriano N. Dalit. Nasa text po nyo yung info ng... okay. Sige, babasahin ko na lang. Kasi sabihin nyo rin, dun sa mga nagbibigay po ng tulong sa atin, pakisabi ninyo kung gusto ninyong mabanggit ang inyong pangalan o hindi. Kasi nga po, may pangamba tayo na baka samantalahin kayo ng iba kapag ka nalaman. Anyway, pag natapos ang pandemya, magkakaroon ng rapid fire ng sigurado po yan ng okasyon. At doon po sa isang okasyon na gagawin ay ihahanda namin ang certificate ng pagkilala sa inyo o plaque na bilang pagkilala sa inyong naiambag para sa ating mga working musicians na nawalan po ng hanap buhay. Severino Rianzares, Bliss San Andres Malbar, Batangas. 74 years old. Binabati po natin. Ano ito? Yun. Sa Australia, no work, no pay. Per head, $750 Australian a week. Pag may pension ay $700 every fortnight ang ayuda. Sabi ni Ben ng Sampaloc. Sa Davao, nakikinig, binabati natin yung nag-text. Si Normalita Cabornay o Cabornay. Meron siyang binigay na number sa atin. Ito, si Dan Makalinaw pala, binabati natin. Marami pa tayong dito, kaya lang hindi na natin mababanggit. Pasensya na po ulit. Bukas po magbabalik ang ating palatuntunan dahil wala na po tayong oras. Sana ba yun? Nawala na yun. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo muling pansamantalang magpapaalam.
Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At sa ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Anak Kabulastugan Party List Representative Mike Defensor. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan